Lagot ka ngayon, Ted Winasa, Kongreso, bagong budol, bigas, binatikos, tamba, nakarma, BP, gumanti. Ay mo itong pamagat no? Siyempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Pinoy News TV. At ilalagay ko ang link sa description box ni Pinoy News TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinoy News TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Pwede nga raw pong bumagsak ang presyo ng bigas sa 30 pesos per kilo. Sandali lang. Paano ba makapagbebenta ng 30 pesos na bigas ang NFA per kilo? Kayong ang kasalukuyan pong average... Paano nila mapabagsak ng 29 or 30 pesos per kilo? Pagbili sa Vietnam is 30 pesos per kilo na. Wala pa yung shipping, handling and everything. Parang palugi yun, ha? Ba? Baka mamaya sa iba kunin yung bigas na yan, ha? So paano nila mapababa ang presyo? Ginigisa tayo sa sariling mantika. Yan po ang style nila ngayon. Kailangan pong maglaan na naman ng bilyong-bilyong piso ang taong bayan sa National Food Authority. Pakinggan lang natin yung silent po. Bagong hugot na naman yan. Salient points ni Ted Filon kung bakit sabi niya huwag kayong padalos-dalos dahil baka peke yung sabi niyo na bababa ang presyo ng bigas dahil sa amendment sa rice tariffication law. So mabuhay ang ating idol Ted Filon, Promotor ng panukala. Dahil sa mga kapangyarihan na ito na ibinibigay sa NFA, maaari nang mapanatili ang mas murang presyo ng bigas. Papasukin daw ng NFA ang merkado para magkaroon ng alternatibong murang bigas ang mga komunidad. Pwede nga raw pong bumagsak ang presyo ng bigas sa 30 pesos per kilo. Oh. Sandali lang. Paano ba makapagbebenta ng 30 pesos na bigas ang NFA per kilo? Kayong ang kasalukuyan pong average farm gate price ng palay sa Pilipinas ay 24 pesos and 52 centavos na. Sa ganyang pong presyo ng palay, sa prosesong pagdadaanan nito hanggang sa umabot sa palengke bilang bigas, agad pong doble na ang presyo nito sa 49 pesos per kilo. so Ano? Paano yun? 24 ang farm gate price. Imimiling mo yan, Oh. madodoble. So magiging 49 ang puhunan ng bigas paano na mabibenta? bibilhin at i-process ang 30? NFA. So tama yung tanong, paano nila Paano mapabagsak mabibenta yun? ng Mapabagsak? 29 or 30 pesos per kilo? Kaya Anong magic ang gagawin nyo dyan? ituloy natin ang paliwanag ni Ted Filon. Kasalukuyang pong presyo ng pangkaraniwang Vietnam rice ay 540 to 568 US dollars per metric ton o higit na kaagad na 30 pesos per kilo. Hindi pa kasama dyan ang logistics at freight cost. Yung imported naman, dahil yun ang purpose ng amendment ng rice tariffication law, na ang NFA pwedeng mag-import ulit. Ang puhunan pagbili sa Vietnam is 30 pesos per kilo na. Wala pa yung shipping, handling and everything. So paano nila mapababa ang presyo ng bigas? Paano yan? Nagsasalita sila ng ganyan na, pabababain namin ang presyo ng bigas. Ganito, gagawin namin 29 pesos, 30 pesos, abot kaya ng mga Pilipino. Nagsasalita sila ng gano'n na hindi nila pinag-aaralan. Di ba? Katulad niyan, na didinig natin is talagang maraming pagdadaanan, magiging doble yung presyo. Hahanguin mo ng 24 pesos, tapos gigilingin, maraming pagdadaanan, bago siya maging bigas, bago mailipat sa tindahan, magiging doble. Di ba? 49 na yun. 48, o ganyan.
paano magiging 30 yun? Anong bigas yung ilalabas nyo na pwedeng maging 30? Or handa ba kayong magpakalugi? Ganun ba yun? Na sige, abunuhan natin ang abunuhan to para magkaroon ng 30 pesos na bigas, 29. Kahit mahal. Kahit mahal ang hango natin, benta natin ng mura. O, sana may ganon. Ang problema, baka mamaya, yung 30 o 29 na yan, baka mamaya, 30 dekada na yung bigas na yan dyan. Hindi, di ba? Mag-iisip ka di ba? Kung ikaw ay mausisang tao, katulad nga nito ni Sir Ted, di ba? Na na huhukay niya May punto rin siya Paano mo maibebenta yung bigas na gano'n na 29 to 30 pesos kung mahal yung hinahango mo? Ay, tuloy natin. Nakadepende pa yan sa palitan po ng piso at dolyar ang magiging halaga ng importasyon. Mabuti kung lumalakas ang piso. Paano kung kabalintunaan? Paano makapagbebenta ang NFA ng 30 pesos per kilo na bigas? Nangangahulugan, naduduguin na naman ang gobyerno Nako. sa subsidiyang ibibigay sa NFA. Tinakit. Yun. Masusubo sila dyan. Mapababa lang nila ang presyo ng bigas. Magkuha sila sa pera ng taong bayan. Ayun. Sa ating mga buwis. So, parang ginigisa tayo sa sariling mantika. Yan po ang style nila ngayon. Para lang babango sila o kaya maalis yung Agam-agam pagkadismaya tungkol sa ng 20 taong pesos. bayan na bakit ang presyo ng bigas patas ng patas, hindi nila mapababa, hindi nila matupad yung pangako nila na 20 pesos per kilo ang bigas. Ito na ang kanilang style. Ginigisa tayo sa sariling mantika. So parang ang mangyayari nga is, dahil yan, ganyan pala ang bigas, bayaan nyo na. Gastusan na natin yan. Tapos kahit mahango ng mahal yan, hindi, 30 lang natin ibenta yan, 29. Para masabi natin na bumababa na yung presyo ng bigas. Dapat tayo maging totoo Maging totoo tayo sa sarili natin. Kung hindi kaya talaga, is hindi kaya. 'Di ba? Ngayon, kung ang presyo ng bigas talagang mataas at talagang ang mga tao talaga is dumadaing. Lahat naman tayo dumadaing na sa presyo ng bigas kahit hindi nyo naman pababain ang biglaan kung meron talagang ganyang klaseng pagmamahal ng bigas. 'Di ba? Kung ganyan talaga na merong problema. Kahit hindi niyo na pabubulusukin ng baba na ganun para maipakita nyo lang sa kanila na kaya nyong pababain. Kaya nyong gawing katulad dati yung bigas na 30, 29 may nabibili. 'Di ba? Kahit bawasan nyo lang ng konti, wala namang problema. Kasi katulad yan, isusubo nyo yung sarili nyo. 'Di ba? Pero magbabawas na naman kayo ng kung sinasabi nga dito na magbabawas kayo ng punto, ganun ba 'yon? 'Di ba? Isayang din. Yung mga paggagamitan noon kung meron pa, mauubos lang diyan sa ganyan. Kasi kung hindi kaya, wag pilitin. Mahirap 'yan Para kang nasa bangka 15 katao lang ang pwedeng sumakay tapos pinapasakay mo 30. Di lulubog 'yun. Dapat wag pilitin pag di kaya. Tuloy. Na kailangan pong maglaan na naman ng bilyong-bilyong piso Ayun ang sinasabi natin bayan sa National Food Authority. Ang NFA na mula noon hanggang ngayon ay nababahiran pa rin ng korupsyon. Okay. Kailan ba? Early this year? Yung NFA nagbenta ng 75,000 sacks of rice. Pinalabas, nabubulok na daw. Ibinenta ng napakamura, I think 25 pesos per kilo of rice. Pera natin yun. Tapos ibinenta sa mga traders, walang bidding. Inirisak lang. Tapos ibinenta sa merkado tig 50 pataas. So sinong kumita? Yan po. Mula noon hanggang ngayon, ang NFA is nandyan palagi ang korupsyon. Tapos, bibigyan na naman ng kapangyarihan ng
Kongreso ang NFA, mag-import, bibigyan natin ng bilyon-bilyon pundo ang NFA, nako, lalong maghihirap ang taong bayan. Tuloy. Alam nyo, kaya hindi tayo umuungo sa buhay eh. Kahit anong isip natin na uunlad ang bansa natin, hanggat may mga ganyan, no, nangyayaring mga korupsyon, hindi tayo uunlad. No, kasi depende rin kasi sa namumuno yan. Eh. Depende talaga. Kailan kaya tayo makakakita ng mamumuno na maayos, no? Hindi ko naman sinusuma yung pamumuno ni PBBM. 'Di ba? Hindi ko sinusuma. Pero gaya niyan, merong mga alitap-tap na nagmamarunong na ganitong kaya namin pababain ng ganito, ganyan. Para masabi na may magagawa kami sa inyong mga hinaing. Okay, sabihin nyo, ginagawa na nga natin ng paraan para magmura yung bigas, nagre-reklamo pa rin kayo. Ang problema nga, maaapektuhan na naman is yung budget ng taong bayan. Manggagaling sa buo. Okay na sana kung sa bulsa nyo manggagaling, walang problema eh. Di ba? Yung mga budget na yon is, yung pondo na yon, maaaring may paggamitan pa. Kung merong mas importante pa dyan. Di ba? Ngayon, kung malaki ang ilalabas dyan, sayang. Di ba? Kasi nga, kahit hindi kaya, is pipiliting kayanin. Pero gano'n naman ang mangyayari. Malaki na naman ang lalabas. Paano tayo niyan? Hindi na tayo makakaahon, di ba? Paano tayo makakaahon? Parang umutang ka, tapos umutang ka. May utang ka pa. Uutang ka na naman. Tapos may utang ka na naman. Parang ganun lang yan eh. Parang ako yan eh. Joke lang. Saan na naman tayo kukuha ng pera para sa pang-abono sa NFA? Sadya nga pong hindi matutupad ang ipinangako noon ni Pangulong Marcos Jr. na 20 pesos na halaga ng bigas. Pati na po ang ipinapangako ngayon ng ilang congressman na 30 pesos per kilo na bigas ay hindi rin matutupad hanggat hindi mag-aabono ang taong bayan sa gagastahin ng isang ahensya na nalugmok sa kumunoy ng napakalaking utang at katiwalian. Kasi yung 20 pesos na bigas na yan, wala na yan eh. Pilit ng kinakalimutan ng mga taong bayan yan. Parang nagiging biro na lang sa kanila yan eh. No? Wala na. Alam naman ng taong bayan na hindi na talaga magiging ganyan ang presyo ng bigas. Hindi na kaya yung ganyan. 'Di ba? Kayo, mahirap sa inyo. Sakay kayo ng sakay. Yung mga gustong magpababa niyan eh. Yung pipilitin nga nila, 'di ba? Ulitin ko, yung pipilitin nilang bumaba. Tapos maglalabas na naman ng phone, mag-aabono na naman yung mga Pinoy niyan. Hindi na ine-expect ng mga tao yun. Nakalimutan na nga kung tutuusin. Tapos pinapaalala nyo pa sa kanila ang mapait na nakaraan. Nagiging padalos-dalos na naman ang ating mga mambabata sa panukalang ito. Ito nga po'y naaprubahan na kaagad sa Kamara de Representante Bilis, sa huling pagbasa ngayong linggo lamang. Ba't parang nakakatakot yung Kung ang background? pangunahing pong agenda ay pababain ang presyo ng bigas, ang unang agenda ay pababain ang cost of production nito. At hanggat kulang po ang lokal na supply ng palay, magiging mataas ang presyo ng bigas. At habang hindi napupunan ng lokal na produksyon, abay walang ibang mapagkukunan po ng kanin ang mga Pilipino kung hindi ang importasyon. Samantala, hindi rin po matitigil ang korupsyon sa NFA hanggat walang nakukulong. Paiba-iba lang ng administrasyon at paiba-iba lang ng mga pinuno ang ahensya, pero ang korupsyon nakaugat pa rin. Okay, so I totally agree, no? Totally agree yung pananaw ni Ted Pailon na ang korupsyon sa NFA nandyan pa rin. Ako, agree din ako kay Ted Filon, no? Talagang inuusisa talaga ni Ted Filon. Talagang sinasabi niya talaga yung mangyayari at nangyayari ngayon. No? Nagiging okay din si Sir Ted eh.
Ano nang resulta sa ombudsman? Hanggang ngayon, wala pa. Yung NFA administrator na siniba, plus mga regional managers ng NFA, sana masampilan. At tama na, sobra na yung ganyang panluloko. Senator Villar nagsabi, mulat sa ball, talagang talamak ang korupsyon sa NFA. Tapos ngayon, bibigyan na naman natin sila ng billions of... Sabi ng NEDA, halos 1 billion per month daw ang kakailanganing subsidy ng gobyerno para mapababa nila ang presyo ng bigas. Ito ba? 30 pesos ang puhunan ng imported rice. So, paano ngayon yun? Ang layo So, di ba? Wala. Hindi Talaga, kaya, hindi ginisa kaya. tayo ng ating sariling mantika. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Pinoy News TV at syempre natunghayan natin ang boss na yun kay Sir Ted at kay General Macanas. Ayan, kayo mga katunay, pabor ba kayo sa mangyayaring ganyan? Ha? Natutuwa ba kayo sa nababalitaan natin na gagawing 29 pesos ang bigas or 30 pero merong hindi magandang di ba? Resulta kung tutuusin. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.